I can't do that. Could you come? I wanted to say, can I get the children tomorrow? Yeah, let me check you. Can I get the children tomorrow? Ito ang Wow Trending. Maharlika, inilabas na ang video kung saan humingi si First Lady Liza Marcos sa asawa ni Teddy Boy Locsin na si Louie ng tulong. Sa audio na ipinarinig ni Maharlika kagabi sa kanyang live, nag-iyakan ang mga bata sa Turkey. Sa galit ng mga netizen, nanggigil sila at gusto na nilang tapusin kaagad ang Bangag administration. Pinatigil ang PIDEA leaks matapos napalitan ni Chiswis Escudero si Zubiri bilang Senate President. Pinalaya si ex-PIDEA agent Jonathan Morales at nag-iwan ito ng mga katanungan sa publiko. Paano na si James Kumar? Kakalimutan na lang ba natin na may isang alias Picoy na inutusan ni James Kumar at si James Kumar naman ay inutusan di umano ni First Lady Liza Marcos para bayaran si Jonathan Morales para manahimik na sa isyu ng pulburon at 2 buwan na magbabakasyon ang Senado at para sa mga netizen ay isa itong malaking kalokohan. Ayon pa sa balita na sa Bangaw Tawi-Tawi, a total of around 135 individuals received aid worth nearly 700 million during the Bagong Pilipinas Servicio Fair held for the first time held in southernmost province in the country. Pero basahin natin ang post ng mayor ng Tawi-Tawi na si Jumda Abdullah Salih na ayon pa niya, "To our dear President, His Excellency President Ferdinand Marcos Jr., we say thank you for all the support and assistance you have extended to the province of Tawi-Tawi. Ang more than 400 million na pondo na binigay ninyo sa lahat ng mga tao dito sa amin ay malaking tulong po." Teka, wait. Ano bang sabi ng Manila Times? Sabi nila 700 million. Pero bakit 400 million ang sabi ng mayor ng Tawi-Tawi na si Jomda Abdullah Salih? So saan napunta ang 300 million? Ang bilis naman, baka estimate lang to at hindi pa ito ang final katulad ng 2 tons na shab-shab sa Alitagtag, Batangas o sadya lang talagang bangag ang administrasyon na ito dahil ang pahayag ni Marcos Jr. na walang nagawa ang Duterte administration sa bagyong Yolanda noon nagbumirang sa kanyang muka at ito, basahin natin ayon pa niya sa 2000 interview. "So that still all those rehabilitations, we only really started 2 years ago because nothing was done in the previous administration, nothing was done in the administration before that." Basahin natin ang post ni Bongbong Marcos noong 2017, November 9. "I spent the day with the Yolanda victims and for the first time in 4 years, I was inspired to see a resurgence in Tacloban and housing program has been greatly accelerated. Things are beginning to get done. You could feel the excitement at the way people smiled. Thank you, President Rodrigo Roa Duterte, because of the sincere effort made by administration. The future of the ravaged areas now seem bright." So panoorin natin yung video ni Maharlika na nag-iyakan yung mga bata sa Turkey. Grabe ito. Grabe na pasabog ito. Stands for Bulok Jaundice. So ito, mga bulok dito natin ilalagay. Okay mga kababayan. So, in-expose ko tong Hi Louie niya. Mamaya ipi-play natin uli. Balikan lang natin. Ano ba itong issue na ito sa kapapasok lang? May mag-ina, okay? May mag-ina, distressed mother from, nagkaroon ng domestic problem sa kanyang partner, which is si Francis Lloyd Chua, na business partner ni Liza. At reportedly, ito ay ayon sa ating source, ito ay kasabwat ni Liza sa mga illegal na negosyo niya at kasama actually si Kumar dito, according to our source. Pero mag-focus muna tayo dito kay Liza Tanas. Okay? Ngayon mga kababayan, mag-focus muna tayo sa babaeng ito. So, February 23, nung si Liza ay nag-message kay asawa ni Teddy Boy Locsin Jr., para ayusin ang i-expedite yung mga papeles na pinapaasikaso sa kanya ni Francis Lloyd T. Chua. So ano yung mga ano na yon? Ano yung mga papeles na yon? Mga papeles na kung saan ay pag-aresto kay distressed mother. Okay? Piplay muna natin uli yung conversation
ni Lisa yung video na nag-viral na ito. Pero babalikan natin kasi may nadagdag tayo na ebidensya ngayong araw na ito at mahahabag kayo bilang isang ina, bilang isang magulang kung gaano kademonyo si Lisa Marcos at ang Marcos administration kung paano pina-extract o pinadukot ang mga bata sa Turkey. Balikan natin to mga kababayan. Louie, how are you? Deka, wait. Hi, Louie. How are you? I'm here in Bacolod, campaigning for my hubby, look, with Marie Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave all the documents not to Mila, but syempre iba pag tumawag ka. A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey, so he went to court. The judge issued an order in his favor, so now we're just having everything authenticated so that it can be served in the embassy in Istanbul, right? So Mila has all the documents. I won't bore you with the details, but if you could call Mila and just give it a little push. Everything's above board, don't worry. I'm very good at that. But yeah, that's it. So I hope to see you soon. Okay. Grabe Bacolod. All we did here was eat, and eat. Okay, dear. I'll talk to you soon. Thank you so much. Bye-bye. Okay. So that was February 23 message. Okay na nakikipagsabuatan siya sa asawa ng DFA secretary nung panahon na yan. Okay, that was February 23 ang message na yan. Ito po yan, pinrint out ko. Ayan yung conversation nila. Okay, sa conversation nila, nakalagay dito February 23, ang sabi ni Lisa Tanas, the permit to travel was just approved. Okay, ito yung pagta-travel nila para arestuhin si distressed mother sa Turkey. Yun yung permit to travel. Okay? Sabi niya dito, hep hep hooray. Nag-hep hep hooray pa siya. Itong message na ito. So ngayon mga palangga, ito yung message niya. Ito yung pinlay ko kanina. Ayan, nakita nyo yan? Pinrint natin. So sabi niya, Louie, my love, need your convincing powers. Sabi niya, need your convincing power. 2:39 p.m. So, pinrent ko yan. Ano yung ibig niyang sabihin? For sure, narinig yun na kasi ilang beses natin pinarinig yung boses ng Jejemonyo. Yung sinasabi niya na lahat okay na at syempre magaling daw siya fixer yan ng mga papeles. Eto yun mga palangga. Balikan natin muna para naintindihan ninyo. Eto yung pagkaso, okay? Kinasuhan nila si distressed mother. Okay, first ito. Kinasuhan nila si distressed mother ng ang kanyang mga kaso ay large scale illegal recruitment. Okay, si distressed mother at estafa, fabricated crime. Kasi bakit fabricated crime mga palangga? I will move forward. Okay? Bakit fabricated crime yan? Kasi later on, ngayong taon na ito, ay na-dismiss. Okay? Oh no, na-withdraw pala. Sorry. Withdraw ng complainant. I got the, case withdraw. Okay, here. Case withdraw. Ayan, takpan lang natin. At anyway, yan natin. Okay. People of the Philippines. Okay. Anyway, Regional Trial Court, case withdraw, large-scale recruitment. Hindi na, wag na. Anyway, sige. Kasi piprotektahan natin yung names dito. Alright. Ito na lang yata. May name ba siya dito? Okay. Alright. So, ito po ay certified true copy. Ito na lang ipakita natin para maano natin yung document. Ayan. Certified true copy. Basahin ko na. Hindi ko ito babasahin lahat. But ganun pa man, yung sinasabi ni Liza kanina sa kanyang video na everything is ayos na yung mga papeles at kailangan niya ng push mga kababayan, ito yung kinaso na fabricated crime sa tulong niya kinaso ng dating partner ni distressed mother, which is yun nga yung
large-scale illegal recruitment at yung estafa, mga kababayan. So, winidraw na ito. So, nakalagay dito, okay, yung pinag-usapan natin video 2023 nyo na si February 23, 2022. So, ngayon, ito na ngayon ang issue niyan, okay? Let the criminal information in the present case for large-scale illegal recruitment under Section 6 of RA 8042 as amended by RA 10222 file against accused blank to be withdrawn. Okay? So, be withdrawn. So, withdraw. Pero pwede pa nilang buhayin to pag ginusto nila. Accordingly, the following orders and processes issued by the court in the present case are all recalled and set aside. Pero pwede itong buhayin uli ni Lisa Tanas. But let's talk about that later. Okay? Warrant of arrest dated June 13, 2022. Okay? And alias warrant of arrest dated dated July 27, 2022. Whole departure order dated June of 2022. And order dated 4th of July directing the cancellation of Philippine passport. So this is dated February 8, 2024. Sa makatuwid, itong kaso na sinasabi ni Liza na may order na yung court, okay, na pumabor kay Francis Lloyd Tichua, mga kababayan, ay na-withdraw na. So, ibig sabihin, pinahirapan ni Lisa Marcos, ni Francis Lloyd Tichua at iba pang mga kasabwat na bigyan ng traumatic experience ang mga bata at ang ina ng mga bata at guluhin ang buhay nila sa Turkey at ngayon nga ay nasa Europa na yan. Yung sinasabi ni Liza na naayos na ang mga na pumabor kay Francis Lloyd Tichua na business partner niya sa kanyang mga illegal na negosyo sa loob ng gobyerno, according to our source na nagbigay din ng mga dokumento sa atin, mga kababayan, ito. Ito yung mga kaso. Okay? Ito yung mga ginawa nila. Ano lang natin, kasi na-vlog ko na to, marami akong vlog nito. Pero ito yung mga ginawa nila. First, ito na nga, noong July, okay, noong July, ito pala una. Okay. Okay. So, ito yung sinasabi niyang alias warrant of arrest na na-withdraw na. This was dated, mga kababayan, okay? Okay. Ang date nito is July 27, 2022. Ayan. People of the Philippines versus distressed mother, alias warrant of arrest. You are hereby ordered to arrest distressed mother who is said to be found at ganito, ganyan. Okay? Ano yung niya? Ano yung charge sa kanya? Large scale illegal recruitment. Okay? This was, again, fast forward tayo, July 27 of 2022. Ito yung sinasabi ni Lisa. Then, hindi pa nakontento dahil presidente na si Lisa Tanas dito at si Bangag, July 12, okay? July 12, mga kababayan, ay pinakancel nila ang passport ni distressed mother dahil sa mga fabricated crime na ginawa nila. Then, noong June 28, 2022, pababa-backwards pala tayo, noong June 28, 2022, unang final nila actually ang pagpa-cancel ng pasaporte ni distressed mother. Tapos, ang DOJ, mga kababayan, ay katuwang din nito na ipa-cancel siyempre ang kanyang pasaporte dahil sa mga fabricated crime. Okay, so ito yung mga papel. Alright? So, sino-sino mga nagkasabwat dito? Number 1, si Liza. Dahil narinig nyo yun naman, yung video, nag-viral na yan ng bonggang-bongga na nagpatulong siya sa asawa ni Teddy Boy Locsin na si Louie. Okay? Imagine mo kung sino-sino nakipagsabuatan, DFA. Dahil si Lisa ang mastermind ng pagdukot o pag-extract dito sa mga bata sa Turkey. Ito, Department of Justice. Itong mga exhibit na ito, itong mga papel na ito, mga kababayan, actually, ayan o.
Confidential na naman tong papel na to. Pero kailangan nyo malaman sa mata ng bayan. Ayan, kagawaran ng katarungan, naka-address kay Secretary, si Manalo na to nung during the time. But, gusto ko lang i-ano sa inyo, i-present sino-sino ang ahensya ng gobyerno ang nakipagsabwatan kay Liza. Okay? DOJ, andyan si Remulla. Okay? DOJ, DFA, okay? Department of Justice, RTC, okay, Regional Trial Court, kasi fabricated yung crime, Department of Foreign Affairs, kung saan pinapakancel nga o pinakancel ang passport ni distressed mother. Okay, ngayon mga kababayan, forward tayo. Ano ang mga kaganapan dito? Ang kinuwento sa atin, kung natatandaan ninyo, mga kababayan, ang kinuwento sa atin ng distressed mother, according to our source, na binasa natin, I think pinost ko ba yun or binasa ko sa inyo mga palangga. Sinasabi niya dun sa sulat na siya ay former partner ni Francis Lloyd T. Chua. Okay? So dun sa ano na yon, dun sa video na yon, dun sa message na yon na pinorward sa atin ng ating source na according to our source galing sa distressed mother na totoo na umalis siya ng Pilipinas noong 2021, 'di ba? At based sa sa batas natin, ipiniliwanag niya, batas ng Pilipinas, na siya ang katangi-tanging may authority or may custody sa kanyang 4 na anak na menor de edad. Kasi hindi siya kasal kay Francis Lloyd T. Chua. Alright? So yun yung kanyang, ito actually meron dito, affidavit of child custody. Okay, nasa harapan ko tong kanyang affidavit. But ganun pa man, so yun ang sinasabi ng distressed mother na hindi siya kasal dito kay Chua na ayon sa ating source ay business partner ni Liza sa kanyang mga illegal na activities. Kaya nga, sabi ko nga mga kababayan, kung matino lang ang mga buwakang ginemes na mga senador at mga kongresista ng iba sa kanila, kasabwat ni Liza at ni Francis Lloyd Chua ayon sa ating source. Mga kapalangga, okay, gusto ni Chua na bumalik ito si distressed mother sa Pilipinas kasama yung kanilang mga anak. Pero dahil tinatakot nga siya, di ba? Tinatakot-takot siya at nagkaroon ng itong distressed mother, kaya nga siya distressed kasi inabuso siya. Physical, emotional, psychological, abuse siya nitong kanyang partner based sa kanyang reklamo o case na in-escalate niya doon sa Europe kung saan ay protected siya ngayon, mga kababayan. But during that time, umalis nga sa Pilipinas noong 2021, which is yung nakalagay sa letter niya, at nung nasa Turkey na siya, ay gusto siyang ipa-deport ng kanyang partner. Diba? Nagkaroon sila ng domestic issue. Okay? Dahil sa pang-aabuso nga, hindi naman kriminal ang issue actually. Ito'y issue ng mag-partner. Pero nakialam ang First Lady Satanas. Diba? Narinig yun naman sa video. Ngayon, mga kababayan, itong si distressed mother ay talagang nung umalis siya, pumunta siya ng Turkey. Okay? Dahil nga tinatakasan niya yung pang-aabuso sa kanya nung kanyang partner na si Francis Lloyd T. Chua based sa kanyang complaint sa UN. Okay? And even sa Turkey. Ayon sa ating source ay nagkaroon din ng kaso doon at finailan niya rin ng case doon si Chua. So, ayon sa distressed mother at ayon sa batas, wala si Chuang karapatan sa mga bata kasi nga hindi nga sila kasal. At dito sa kaniyang custody, affidavit of child custody, binanggit niya dito, okay, na distressed mother na in what's this? Article 176 of Executive Order number 209 as amended by Republic Act number 9255 provides that illegitimate children
shall use the surname and shall be under the parental authority of their mother. Yan ang inilalaban niya. Okay? And in Renalyn Masbate et al. Versus Rique Relucio, GR number 235498, 30 of July 2018, the Supreme Court ruled, as a general rule, the father and the mother shall jointly exercise parental authority over the persons of their common children. However, insofar as illegitimate children are concerned, yun ang nilalaban niya. Article 176 of the Family Code states that illegitimate children shall be under the parental authority of their mother. Accordingly, mothers such as Renalyn are entitled to the sole parental authority of their illegitimate children, such as Queenie, notwithstanding the father's recognition of the child. In the exercise of that authority, mothers are consequently entitled to keep their illegitimate children in their company, and the court will not deprive them of the custody. Absent any imperative cause showing the mother's unfitness to exercise such authority and care. So, ibig sabihin, mga palangga, based dito sa mga naipanalo ng kaso dito kay Renalyn Masbate et al. Versus Rique Relucio, ay si distressed mother ang may karapatan sa kanyang mga illegitimate children. Okay, so yun yung inilalaban niya based dun sa kanyang sulat, mga palangga, nung binasa natin last month. So, sinasabi ng distressed mother na walang kustodiya, walang kapangyarihan si Chua na kunin ang kanyang mga anak doon sa Istanbul dahil sa mata ng batas ay based dun sa binasa natin, wala talaga siyang karapatan sa kustodiya. Pero dahil magaling si Lisa mag-fabricate ng crime, kaya naman kinasuhan nila ng yun na nga, yung illegal large-scale recruitment. Okay? Illegal recruitment, itong si distressed mother, mga kababayan. So nakita nyo yung power ng isang ahas, talagang gusto niya talagang hindi to tao si Lisa. Sabi ko nga, natalbugan niya ang demonyo. Saan ka makakakita ng ina na kayang magpadukot ng mga minor de edad? Mga mamaya, matutunghayan nyo ang iyakan ng mga bata. Pero doon kasi sa bago nating mga pasok dito po sa ating channel, ay kailangan ninyong maintindihan itong pinag-uus. Medyo malabo yan, pero in-explain sa atin ng source kung ano yung mga sinasabi ng bata na sinulat po natin. To. Say them be cool and keep your phone. It's important. Keep your phone. Keep your phone. Pinapatabi yung phone. Could you come? What did you say? Can I get the children tomorrow? Actually, if it was Ma'am, please don't leave us. Yes, but okay. Wait, sweetheart, could you come down for a while? Where are you? I'm in the other police station. I know. Please come down, sweetheart. We have to do this thing. Come down, and I come down. Nag-iiyakan yung mga bata, Lisa, tang inakahayop ang demonyo ka. Come down, sweetheart. Sweetheart, I'm gonna give you a statement. I'll call you back, sweetie, baby. Don't this phone, sweetheart. You're the mother now. I'm gonna tell you. Wait, wait. Stop crying, sweetheart. Wait, baby. We will fight. Don't worry. Mommy will fight. Don't worry. Mommy will fight. Sabi ng bata, what do you mean? Can you speak to
feel shoddy. You're leaving us? Wait, anak, you wait there. Please, when the police off the phone, you have to hide the phone. Mom, close the Maya. Hide the phone. Don't she can call you. Please. Wait, anak, wait. Don't leave us, sabi ng mga bata. I'm sorry. I'll call you back, anak. I'll call you. I will do something. Don't worry. I'll do something. Don't worry. Ngayon, sabihin nyo. Tatahimik pa rin kayo? Ano sabi ng mga bata? Medyo malabo lang dahil, nakita nyo naman yung video. Yung kanilang conversation. Magkahiwalay sila sa magkaibang police station. Ano sabi ng mga bata doon? I want my mom. Okay? Sabi dito, what do you mean, mom? Don't leave us. You're leaving us. Okay. Doon sa may sinasabi doon na kanina na police, ang sabi can you tell them to turn off the phone? Because if the police caught them, they will take them. Okay? Then, yung bata na nagsasabi, Mom, please don't, sabi niya, Mom, please don't let them. Sabi niya na makuha sila. I don't wanna go there. Do something. Okay? Ngayon, sabi pa ng isang bata, Mom, please, I don't want to. Yung huli, di ba? Where are you? What do you mean? Kasi sabi niya, calm down. Sabi niya, I will fight, anak. O I will fight. Sabi ni distressed mother. Okay. Sabi nung bunso daw ito, yung nagsalita, sabi niya, I wanna stay with you, ma'am, yung pinakahuli. Don't end the call. So, namatay na, di ba? Tinurn off na yung phone. So, ngayon, mga kababayan, sino ang may mastermind yan? Si Lisa Marcos at si Bangag Jr. Kaya yung mga batang yan, nagkaroon ng trauma during August 23, 2022. Kayong mga inutusan ni Lisa Marcos sa ISAF na tinanggal na rin kayo, kailangan ninyong magsalita. Nakita nyo ang trauma na inabot ng mag-ina. August 23, 2022. Ngayon, sabi ko nga, hindi ko sinabi, based sa ating informer, it appears na ang mga Turkey police ay kasabwat. And ang